Naranasan mo ba ito nitong nakaraang linggo biglang nakalimutan ang numero habang naktatype sa telepono? Muntik nang matumba habang bumababa sa hagdan. Nautal o nabubulol habang nagsasalita. Ganyan talaga kapag tumatanda. Mawawala rin ito kapag napahinga. Ang sakit na ito ay kumikiti ng 100,000 buhay taon-taon. Sa stroke na mamatay ang mga selula sa utak bawat 3 minuto mula na mula ang mga sintomas. Kapag lumipas ang golden time ng 4 at kalahating oras, hindi na ito may babalik. Sa katunayan, isa sa 3 senior citizen na nasa edad 60 pataas ang natutuklasang may asymptomatic stroke, walang sintomas kapag nakpa-MRI, walang sintomas, walang sakit. Ngunit nagsisimula ng mabara ang mga ugat sa utak. At ang mga taong may asymptomatic stroke ay may hanggang 4 beses na mas mataas na panganib na magkaroon ng malubhang stroke. Kahit sa sandaling ito, maaring tahimik na nababara ang mga ugat sa isang bahagi ng iyong utak. Ngunit huwag mawalan ng paasa. Ang ibabahagi ko sa inyo ngayon ay 3 uri ng pulbos na magagawa ninyo sa inyong kusina nang hindi pumupunta sa ospital o umiinom ng gamot. Ibubunya ko ang lahat kung paano nililinis ng pulbos na ito ang magabaradong ugat at ang matotong kwento ng matang bumalik sa normal ang presyon ng dugo at nakaiwas sa panganib ng stroke matapos itong inumin sa loob ng 3 buwan. Kailangan ninyong panoorin ang video na ito hanggang dulo upang malaman kung ano ang 3 ito at kung paano ito pagsasamahin para sa pinakamabisang epekto. Magsimula na tayo dito sa araw-araw na kalusugan. Magandang araw, ako si Dr. Victor Pastual na 25 taon nang naaral ng masakit sa ugat sa utak at gumagamot ng mga pasyente. Ang aking espesyalisasyon ay ang pinakakinatatakutan ninyong stroke at kalusugan ng mga ugat. Nung nagtatrabaho ako sa isang malaking university hospital sa Pilipinas, sumusuri ako nga halos 200 pasyente araw-araw. Ngunit ang pinakamahirap na sandali para sa akin ay hindi ang abalang oras ng klinika. Ito ay kapag nakaduty ako sa emergency room. Ang mapasyenteng isinusugot ng alas 2 o alas 3 ng madaling araw. Ilang oras na ang lumipas mula nang sila ay ma-stroke. Medyo kakaiba ang pakiramdam ko pero inakala kong mawawala rin ito pagising ko. Naktiis ako dahil nakakapagod pumunta sa ospital. Tuwing naririnig ko ito mula sa mga bantay o pamilya, nadudurog ang puso ko. Iba-iba ang edad nila mula 50 hanggang 70, ngunit mayroon silang pakakatulad. Karamihan sa kanila ay mahili sa mamantikang pagkain at halos hindi kumakain ng gulay. Kapag lumipas ang golden time, napakalimitado ng magagawa naming mga doktor. Hindi na muling mabubuhay ang mga patay na selula ng utak. Tuwing mangyayari iyon, naisip ko kailangan ko maging isang doktor na pumipigil sa sakit, hindi lang nanggagamot ng sakit. Matapos makaharap ang libu-libong pasyente, sasabihin ko muna sa inyo ang pinakamahalagang katotohanang natutunan ko. Ang stroke ay tila isang biglaang sakuna. Ngunit hindi ito totoo. Ang stroke ay resulta ng unti-unti at napakabagal na pag-iipon sa inyong pang-araw-araw na pamumuhay. Katulad ng paukit ng tubig ilo sa bato, ang inyong araw-araw na pagkain at nakasanayan ay unti-unting nababago sa inyong mga ugat. Kung gayon, bakit ba nababara ang mga ugat? Ipaliwanag ko ito ng wasto ayon sa medisina. Una na ipon ang taba at dumi sa dugo. Unti-unti nitong sinisira ang dingding ng ugat, pagkatapos ang ma-immune cell na ating katawan ay namamadaling ayusin ang nasirang bahagi. Maganda ito hanggang sa puntong ito dahil ito ay proseso ng papagaling katawan. Ngunit ang problema ay nakakaroon ng pamamaga, inflammation sa prosesong itong pag-ayos. Kapag naulit ang pamamaga, lalong kumakapal ang dingding ng ugat at kumikipot ang daluyan.
Tinatawag itong vascular stenosis sa medisina. Sa huli tuluyang mababara ang ugat o kaya makakaroon ng mong dugo na tinatawag na thrombus blood clot na pipigil sa pagdaloy ng dugo patungo sa utak. Sa sandaling iyon ang maselula nga utak ay hindi makatanggap nga oxygen at nutrition at magsisimulang mamatay sa loob lamang nga 3 hanggang 5 minuto. Ito ang mismong stroke. Kaya naman binibigyang diin namin ang golden time. Kailangan makarating sa ospital sa loob ng 4 na oras at 30 minuto hanggang 2 oras mula nang maksimula ang mga sintomas ng stroke upang magamit ang thrombolytic agent gamot na panunaw sa blood clot. Ito ang kaysa isang pakakataon upang malinis ang baradong ugat. Kapag lumipas ang oras na ito, wala ng silbi kahit gumamit panggamot dahil hindi na muling mabubuhay ang mapatay na selula ng utak. Ngunit sa tingin niyo ba ay nangyayari ang prosesong ito sa loob lamang ng isang gabi? Hindi. Tumatagal itong 10 hanggang 20 taon sa napakabagal na paraan. Kaya naman maaari itong maiwasan. Marami sa mga pasyenteng nakikita ko sa klinika ay may high blood pressure, diabetes o high cholesterol. Ang talamak na sakit na ito ay mababala na stroke. Ang pagkakaroon ng mataas na presyon ng dugo ay nangangahulugang patuloy na may malakas na presyon sa dingding ng ugat. Ang diabetes ay sumisira sa mga ugat at ang high cholesterol ay nangangahulugang naipon ang taba sa dingding ng ugat. Ngunit marami ang nababalawala sa mga senyales na ito. Iinom lang akong gamot. Wala pa naman akong nararamdaman kaya ayos lang siguro. Dahil sa ganitong pag-iisip, ipinagpapatuloy nila ang nakagawian nilang pagkain. At isang araw bigla na lang silang hihimatayin at isusugod sa emergency room. Dun sasabihin ng kanilang pamilya sa akin, ayos pa naman po siya kahapon. Ngunit ang totoo hindi sila ayos hanggang kahapon. Mula pa 10 taon na ang nakalipas, unti-unti nang nababara ang kanilang mga ugat sa utak. Wala lang itong sintomas. Kaya ang mensaheng nais kong bigyang diin sa inyo ngayon ay ito: ang paiwas ay mas mabisa kaysa sa paggamot at ang susi sa paiwas ay kung ano ang inyong kinakain. Sa nakalipas na 25 taon na basa, ako ay napakaraming pananalisi at napatunayan ko mismo sa klinika na may mga partikular na pagkain na napapalinis sa mga ugat, napapababa ng pamamaga at napapabuti sa sirkulasyon ng dugo. At ang mga pagkain ito ay hindi espesyal o mahal. Maaring nasa kusina niyo na ang maito. Mula ngayon, ituturo ko sa inyo ang mga partikular na paraan isa-isa. Sana ay makinig kayong mabuti. Sa totoo lang, may personal akong dahilan kung bakit ako nakatuto sa pag-iwas. 1 taon na ang nakalipas na kilala ko si Mang Jose, 68 taong gulang na nakatira sa Cebu. Matapos ang 30 taong paglilingkod sa gobyerno, ang pag-aalaga sa kanyang maapo ang kanyang kaligayahan. Isang madaling araw habang papunta sa banyo, bigla siyang natumba. Iyon ang kanyang unang stroke. Sa kabutihang palat na gamot siya sa loob ng golden time, kaya halos gumaling siya pagkalipas ng 1 buwan. Nakapaglakad-lakad muli siya sa parke kasama ang kanyang apo at nakapa-ehersisyo tuwing umaga. Nakahinga ng maluwag ang buong pamilya. Nang ma-discharge siya, sinabi ko sa kanya, kailangan ninyong baguhin ang inyong nakagawiang pagkain. Tumango naman si Mang Jose. Ngunit hindi madaling baguhin ang nakasanayan ng isang tao. Naging maingat siya sa unang 1 o 2 buwan, ngunit inisip niyang siguro pwede na minsan hanggang sa bumalik siya sa dati niyang gawi. At pakalipas ng 6 na buwan, dumating ang pangalawang stroke. Sa pagkataong ito, maisa siya at pinilit niyang tisin sa paakalang mawawala rin ito, kaya lumipas ang golden time. Nang makarating siya sa ospital, tuluyan nang naparalisa ang kanyang kaliwang binti. 1 buwan na lang bago ang kasal ng kanyang panganay na anak. Inasahan pa naman niyang makapaglakad papunta sa altar, ngunit sa mismong araw ng kasal kinailangan ni Mang Jose na pumasok sa simbahan ng naka-wheelchair.
Hanggang ngayon, hindi ko makalimutan ang ngaluhan ni Mang Jose ng araw na iyon. Kung itinuro ko kaya sa kanya ng maga ang mapartikular na paraan para baguhin ang kanyang dieta, naging iba kaya ang sitwasyon, ang konsensyang iyon ang nabago sa buhay ko. Mula ng araw na iyon, hindi na lang ako basta gumagamot ng mga pasyenteng na stroke, kundi nakatuto na ako sa paiwas upang hindi sila ma-stroke sa simula pa lang. Ang pag-iwas ay mas madali kaysa sa paggamot. At mas mabisa, kaya na simula akong mabasa ng lokal at international na paaral. Dumalo ako sa mga seminar sa preventive medicine at pumunta sa mga kumperense sa ibang bansa. At pagkatapos ng patuloy na pananalisi, nakabuo ako ng dalawang malinaw na konklusyon. Una, hindi tumatanda at nasisira ang mga ugat dahil sa edad. Nasisira ito dahil sa pamumuhay. May mga taong nasa edad 80 ngunit malinis ang mga ugat at may mga nasa edad 50 ngunit barado na ang mga ugat. Ang pagkakaiba ay hindi edad kundi pamumuhay. Pangalawa, ang susi sa pangunahing pagpapabuti ay hindi gamot kundi pagkain. Siyempre mahalaga rin ang gamot. May makataong kailangan ng gamot sa high blood, diabetes at high cholesterol. Ngunit ang gamot ay nakokontrol lamang ng sintomas. Ang talagang napapabawi sa mga ugat ay pagkain. Upang patunayan ang teoryang ito na sa gawa, ako ng isang aktwal na klinikal na paaral. Mula sa aking mga pasyente, pumili ako muna sa edad 60 hanggang 75 na may high blood, diabetes o high cholesterol. At isinailalim sila sa isang programa upang baguhin ang kanilang dieta sa loob ng 3 buwan. Ipinagpatuloy nila ang kanilang magamot ngunit binago lamang ang kanilang kinakain. Ang resulta ay kamangha-mangha. Ang kanilang HbA sa tutse ay bumaba ng average na 0. 5% ang pressure ng dugo ay bumaba ng 10 mm at ang masamang kolesterol na LDL ay bumaba ng 20 mg. DL, lumabas ang ganitong resulta kahit hindi dinagdagan ang gamot. Ang mas nakakagulat ay ang resulta ng kanilang follow-up brain MRI. Nakita sa ilang pasyente na nakaroon ng mga bagong collateral na ugat sa kanilang utak. Tinatawag itong collateral sa medisina. Tumubo ang mga bagong ugat sa paligid ng baradong ugat upang makadaloy ang dugo sa ibang daanan. Parang paggawa ng bagong kalsada para makaiwas sa baradong highway. Ang ating utak ay may ganitong nakamamanghang kakayahang pagalingin ang sarili. Ngunit kailangan nating ibigay ang tamang kondisyon upang magamit ang kakayahang ito. Ang kondisyong iyon ay ang tamang dieta. Mabilis umepekto ang gamot. Kapag mataas ang presyon, agad itong ibababa. Kapag mataas ang asukal, agad itong kokontrolin. Ngunit hindi kayang pagalingin ng gamot ang mismong ugat. Sa kabilang banda, mabagal man ang epekto ng pagkain, nagdudulot ito ng pangunahing pagaling. Binabawasan nito ang pamamaga sa dingding ugat, pinapagaling ang mga nasirang bahagi at lumilihang ng magandang kondisyon para tumubo ang mga bagong ugat. Kaya ko ito binibigyang diin sa inyo. Kahit ngayon, baguhin niyo na ang inyong dieta. Walang salitang huli na, kahit 70 o 80 taong gulang na, mari pang gumaling ang magugat, kailangan niyo lang maksimula ngayon. Ngunit may tatanungin ako sa inyo. Bakit kailangang nasa anyong pulbos pwede naman itong kainin ng hilaw o isahaw? Salutuin bakit kailangan pang gawing pulbos para inumin? May 3 mahalagang dahilan para dito. Unabilis ang absorption rate. Kapag ginawang pulbos, lumilit ng husto ang butil. Ang maliliit na butil ay mas mabilis at mas marami ang na-absorb ng ating katawan. Kahit pareho ang dami, mas mabisa ang anyong pulbos. Pangalawa, madaling imba at kainin. Kapag inimba ng sariwa, mabilis itong masiraw malanta. Ngunit kapag ginawang pulbos, mari itong itago ng 6 na buwan hanggang 1 taon. At mari mo itong timplahin sa isang basong tubig kahit kailan at kahit saan.
Pangatlo at pinakamahalagang dahilan ay ang pagiging tuloy-tuloy. Alam niyo ba kung ano ang pinakamahirap? Para sa mga senior citizen ang tuloy-tuloy na pakinom nito, sa unang linggo masigasig sila. Hanggang isang buwan na alala pa nila. Ngunit kalipas ng 2 o 3 buwan madali na itong makalimutan. Nakakapagod mahanda ng nga, sangkap sa tuwing kakainin ito. Kapag nakakapagod, susuko na sila. Ngunit iba ang pulbos. Pagkagising, sa umaga pagiinom, isang basong tubig, magtimpla lang, kutsara, pubos at tapos na. Hindi abot na 30 segundo. Ibinaba nito ng husto ang hadlang para gawing habit. Ito ang dahilan kung bakit nagawa itong inumin ng aking mga pasyente ng tuloy-tuloy sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan. Dahil hindi mahirap, hindi nakakapagod, kaya nila itong ipagpatuloy. Kapag mahirap itong kainin, hindi ito tatagal. Kailangang madaling kainin para maging panghabang buhay. Kaya lubos kong inirekomenda ang anyong pulbos. Kung gayon, ano ba ang dapat kainin? Ngayon ituturo ko sa inyo ang 3 uri ng pagkaing pulbos na napapagaling sa mga ugat sa utak. Ang 3 ito ang nabigay ng pinakasiguradong epekto batay sa ilang taon kong pananaliksik at pagsubok mismo sa aking mga pasyente. Ang una ay pulbos ng pinasingaw na luya steam ginger powder. Pamilyar na kayo sa luya, hindi ba ito ang luyang ginagamit ninyo sa paggawa ng saa at sa pagluluto? Ngunit may mahalagang punto rito! Hindi lang basta luya, kailangan ay pinasingaw na luya. Bakit kailangang pasingawan ang luya ay natataglay ng sangkap na tinatawa na gingerol? Maganda ang gingerol, ngunit kapag nainitan nagiging syogol ito. Pambihira ang syogol na ito. Ang anti-inflammatory effect nito ay 10 beses na mas malakas kaysa sa karaniwang luya at mas mataas din ang antioxidant effect nito. At ang pinakamahalaga ay ang kakayahan nitong pigilan ang blood clot. Ang blood clot ay pamumuong dugo at ito mismo ang direktang sanhing stroke. Malakas na pinipigilan ng syogol ang pagbuong blood clots na ito. Sa katunayan, ayon sa isang paaral, ang grupong tuloy-tuloy na kumonsumo ng pinasingaw na luya ay nakaranas ng average na 15% pababa sa lapot ng dugo. Ibig sabihin naging malabnaw ang dugo. Paano ba ito gagawin na paadali? Hugasang mabuti ang luya, hiwain nang manipis at pasingawan sa loob ng humigit kumulang 30 minuto. Pagkatapos patuyuin sa araw o gamit ang food dehydrator. Kapag tuyong-tuyo at malutong nagilingin ng pinogamit ang blender o grinder upang maging pulbos. Ilagay sa airtight na lalagyan at itago sa malamig na lugar. Tatagal ito ng 6 na buwan. Ang tamang dami bawat araw ay 1 hanggang 2 gramo, katumbas iyan kalahating kutsarita. Mag-ingat dahil kapag sumobra maaring sumakit ang inyong sikmura o maktay. Lalo na sa mga may mahinang tiyan o umiinom ng gamot na pampalapnaw na dugo, kumonsulta muna sa doktor bago ito inumin. Paano ito inumin? Ang pinakamadaling paraan ay ihalo sa maligamgam na tubig at inumin bilang tasaa. 1 baso sa umaga na walang laman ang tiyan at 1 baso pagkatapos maghapunan. Maari kayong magdagdag ng kaunting pulot para mas sumarap. Maari rin itong gamitin sa pagluluto. Kapag ginamit ninyo ito kapalit ng paminta sa mga sabaw o ulam na isda, maalis nito ang lansa at magbibigay pa ng nutrisyon. Maganda rin itong iwisit ng kaunti sa huling bahagi ng pagisa. Ang pangalawa ay pulbos ng aronia. Narinig niyo na ba ang aronia? Isa itong maliit na prutas na kamukhang blackberry. May nakatagong matinding lakas sa loob ng maliit na prutas na ito. Ito ay ang sangkap na tinatawa na anthocyanin. Siguro narinig niyo na kung gaano kaganda sa kalusugan ang blueberry. Ngunit ang aronia ay may 4 hanggang 5 beses na mas maraming anthocyanin kaysa sa blueberry.
Ang antosyanin ang pinakamagandang sangkap na nagpoprotekta sa maugat. Binabawasan nito ang pamamaga sa dingding nga ugat, pinapagaling ang nasirang ugat at pinapabuti ang sirkulasyon ng dugo. May isang paaral na ginawa nga isang pangkat ng pananaliksik mula sa isang medical university sa Poland sa loob ng 2 taon. Pinainom nila nga aron niya ang 150%. May high blood sa loob ng 12 linggo ay bumabang average ni 7 mmHg ang systolic blood pressure at 7 mmHg naman ang diastolic blood pressure bukod pa sa malinaw na pagbabang antas. Ang pamamaga. May isa rin sa aking pasyente na nakaranas ng dramatikong pagbabago. Ito ay si Aling Maria, 62 taong gulang mula sa Davao. Siya ay may negosyo at mahigit 5 taon nang umiinom ng gamot para sa high blood at high cholesterol. Inirekomenda ko ang pulbos ng aronia at pagkatapos ng 3 buwan bumaba ang presyon ng kanyang dugo mula 140 patungong 120 at ang kanyang LDL cholesterol ay bumaba mula 160 patungong 120. May sinabi sa akin si Aling Maria, "Dok, mahigit 20 taon nang mabigat ang ulo ko at nahilo tuwing umaga, pero ngayon nawala na iyon." Hindi lang iyon ang sinabi niya. Dati hingal na hingal siya, kapa umaya sa hagdan kay kailangan niyang mapahinga. Pero ngayon nakakaaya na siya hanggang 2 floor kahit karga pa ang apo niya. Inirekomenda rin daw niya ito sa mga parokyano niya. Napakasimple lang ang ginawa ni Aling Maria. Araw-araw tuwing umaga sa isang lalagyan ng unsweetened yogurt, inihahalo niya ang 1 kutsara ng pulbos ng aronia at kalating kutsara ng pulot. Iyon lang. Inilagay niya ang garapon ng aronia sa ibabaw ng mesa sa hapag-kainan upang ito ang unang maasikaso niya tuwing umaga, hindi ito espesyal. Araw-araw lang niya itong ginawa. Masyadong mapala ang aronia kapag kinain ng hilaw, kaya mas mabuting gawin itong pulbos at ihalo sa ibang pagkain. Ang inirekomendang dami araw-araw ay 5 hanggang 10 gramo. Mungga 2 kutsarita iyan. Ang pinakamadaling paraan ay ihalo sa yogurt. 1 kutsara ng pulbos na aronia at kaunting pulot sa unsweetened yogurt ay perpektong agahan na. Maganda rin itong gawing smoothie. Ay blender ang saging gatas at pulbos ng aronia, masarap na masustansya pa. Sikat din ngayon ang aronia salt. Ihalo ang pulbos energy aronia sa sea salt at gamitin sa iniho na karne para masarap at malusog. At ang pangatlo at huling pakaing ipapakilala ko ay pulbos ng luyang dilaw turmeric powder. Ang kulay dilaw ng tsuri ay dahil sa turmeric. Ang turmeric ay nagtatagling sangkap na tinatawa na curcumin at ang curcumin na ito ay gumagawa ng makamangha-manghang bagay. Una, mayroon itong anti-inflammatory effect. Malakas nitong pinipigilan ang pamamaga sa dingding ng maugat. Pangalawa, antioxidant effect. Pinoprotektahan nito ang maugat mula sa free radicals. Pangatlo, epekto laban sa blood clot. Pinipigilan nito ang pag-ipon ng bilatelet kaya naiwasan ang pamumuo ng dugo. May pananaliksik na nailatala sa journal ng American Heart Association. Ang grupong tuloy-tuloy na kumonsumo ng turmeric ay nagkaroon ng 26% na pagunlad sa function ng endothelial cells ng kanilang mga ugat. Ang endothelial cells ay nasa panloob na dingding ng ugat at kapag malusog ito nananatiling malinis at nababanat ang mga ugat, ngunit may isang kahinan ang curcumin. Hindi ito madaling maabsorb ng katawan. Kahit gaano kaganda ang sangkap, wala itong silbi kung hindi maa-absorb. Kaya ituturo ko ang sikreto. Inumin ito kasamang paminta. Ang sangkap na piperine sa paminta ay napapatas na absorption rate na curcumin ng 2 beses. Tsaysay din ng husto ang absorpsyon kung inumin kasama na magandang mantika tulad na olive oil. Madali lang din gumawa ng pulbos ng turmeric. Hugasang mabuti ang turmeric highway ng manipis at patuyuin sa food dehydrator. Kapag malutong na gilingin ng pino sa blender upang maging pulbos,
Ang tamang dami bawat araw ay hindi lalagpas sa 5 gramo. Maisang kutsarita iyan. Maingat dahil maaring mahirapan ang atay kung sobra ang makokonsumo. Para sa mga may gallstone, kumonsulta muna sa doktor. May isa akong pasyente, isang lola na nasa edad 70. Mahigit 10 taon siyang nakdusa sa pananakit ng kasukasuan sa tuhod, ngunit pagkatapos uminom ng pulbos ng turmeric sa loob ng 3 buwan na bawasan daw ng kalahati ang sakit. Bukod pa rito, bumaba rin ang kanyang LDL cholesterol mula 140 patungong 140. Ituturo ko kung ano ang ginawa niya. Tuwing umaga, nagtitimpla siya ng 1 kutsara ng turmeric powder, konting paminta at ilang patak ng olive oil sa maligamgam na tubig. Noong una ay nanibago siya sa lasa, kaya nagdagdag siya ng kaunting pulot, ngunit nang masanay na ay kaya na niyang inumin kahit walang pulot. Ngayon ang madalas itanong na marami, kailan makikita ang epekto? Sasagutin ko ito batay sa karanasan ng aking mga pasyente. Sa unang linggo, ang unang pakbabagong mararamdaman ay ang pagkawala ng pagkahilo sa umaga. Madalas nilang sabing magaan ang ulo ko ngayon. Sa unang buwan, unti-unting bababa ang presyon ng dugo at blood sugar. Karaniwang bumababa ito ng 10 hanggang 20. Sa ikatlong buwan dito na magsisimula ang malinaw na pagbabago. Kapansin-pansing gaganda ang resulta ng blood test at makikita sa MRI ang pabuti ng kondisyon ng mga ugat. Gagaan ang pakiramdam ng katawan at mas madali ng umaakyat sa hagdan. Ang pinakamahalaga ay ang pagiging tuloy-tuloy. Walang silbi kung inom kang 1 linggo tapos ititigil mo na. Kailangan mong ituloy ito ng hindi bababa sa 3 buwan at kung maaari ay higit sa 6 na buwan. Para ibod, paano ba inumin ang 3 pulbos na ito? Ang unang paraan ay itimpla sa maligamgam na tubig. Sa umaga, sa tiyang walang laman, pahaluin ang kalahating kutsarita ng ginga powder, kalahating kutsarita ng turmeric powder ay kaunting paminta at inumin. Pangalawang paraan, ihalo sa soy milk o gatas. Kung ihahalo mo ang 1 kutsara ng aronia powder at kalahating kutsara ng turmeric powder sa maligamgam na soy milk, malinamnam at masarap ito. Pangatlong paraan, ilagay sa vegetable smoothie. Kapag na blender kang kaloo, spinach, saging at mansanas, maglagay kaunti sa 3 pulbos na ito para maging masustansyang agahan. Ang pinakamahalaga ay ang pag-inom araw-araw. Mahirap makita ang epekto sa loob lang ng 1 o 2 araw. Kailangan mong tuloy-tuloy na inumin ng hindi bababa sa 3 hanggang 6 na buwan upang mabago ang mga ugat. Bago tayo matapos, may isa pa akong sasabihin. May pagkakatulad ang mga taong nabibigo rito. Una, ang mga humihinto pagkatapos ng 1 buwan. 1 buwan na akong umiinom pero walang pagbabago, natural lang iyon. Hindi na babago ang mga ugat sa loob lamang ng 1 buwan. Pangalawa, ang mga nagtatago ang lalagyan ang pulbos sa loob ng drawer. Kapag hindi nakikita, nakakalimutan. Siguraduhin ilagay ito sa ibabaw ng mesa. Pangatlo, ang mga umiinom ng maisa. Kapag hindi mo kasama ang pamilya, madaling sumuko sa kalagitnaan. Inumin niyo ito kasama ng inyong asawa at mga anak. Kapag naiwasan niyo ang 3 ito, mas tataas ang inyong sansa na magtagumpay. Dito ko natatapusin. Hindi naman mahirap ang ibinahagi ko ngayon, hindi ba ginger powder, aronia powder at turmeric powder? Tandaan ang 3 ito. At uminom ng 1 kutsara araw-araw. Ang 1 kutsara araw-araw ay sasalba sa inyong mga ugat. Ang 1 kutsara araw-araw ay poprotekta sa inyong utak. Ang 1 kutsara araw-araw ay magbabago ng inyong buhay. Madalas itanong ng aking pasyente, Dok, hanggang kailan ko ba ito inumin ito? Ang sagot ko, inumin niyo ito habang buhay. Hindi ito gamot. Ito ay pagkain. Inumin niyo ito ng natural, parang kumakain ng kanin at uminom ng tubig araw-araw. Mahalagang gawin itong routine. Ilagay ang 3 pulbos sa ibabaw ng mesa sa hapag-kainan. Para ito agad ang makitapigising sa umaga.
Inumin kasama ng inyong asawa, paalalahanan ang isa't isa. Mahalakainong ka na ba ngayon ang isang linyang ito ay lumilikhang magandang habit. Ituro din ninyo ito sa inyong mga anak. Panorin ang video na ito kasama ng pamilya. Ang inyong kalusugan ay hindi lang inyong problema. Ito ay kaligayahan ng buong pamilya. Mag-iwan kayong komento. Sisimulan ko na ang isang kutsara araw-araw mula ngayon. Kung iwan niyo ito, magbibigay itong lakas sa isa't isa. Hindi kayo nakiisa. Kahit ngayon maraming tao ang sabay-sabay na nagsisimula. Pakalipas ng 3 buwan, ibahagi niyo ang inyong pagbabago sa comments. Kung gaano bumaba ang inyong blood pressure, gaano gumaan ang inyong ulo, gaano sumigla ang inyong katawan, ang kwentong iyan ay magiging paasa sa ibang tao. Ang isang malusok na pagtanda ay hindi dumarating ng kusa, ngunit hindi rin ito mahirap abutin. Isang kutsara, araw-araw magsimula ngayon. Tiyak na sasagod ang inyong utak, inyong maugat at inyong katawan. Sana ay humaba ang inyong buhay at manatiling malusok.